Bombo Business News. Ang Chamber of Thrift Banks target mapanatili ang 25% na paglago ngayong year 2026. Suportado ang mas mahabang bayaran ng ilang salary loans. Yan ang mga report ni Bombo Isa Cotoner. Inaasahan ng Chamber of Thrift Banks na magpapatuloy ang paglago ng thrift banking sector ngayong 2026 sa kabila ng mataas na inflation, pabago-bagong interest rates at epekto ng pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Ayon kay Chamber of Thrift Bank Convention Committee Chairman Manuel Santiago Jr., lumago ng 25% ang kabuuang assets ng thrift banks noong nakaraang taon at umabot sa halos 1.4 trilyon. Tumaas din ng 26% ang core lending sectors at 977.32 billion na nakatulong sa pagpapautang sa mga micro, small and medium enterprises, housing loans at consumer loans. Sinabi ni Santiago na ang pagpapalawak ng financial inclusion at pagdami ng mga serbisyong pinansyal ang pangunahing magtutulak sa patuloy na paglago ng industriya. Suportado rin anya ng Chamber of Thrift Banks ang plano ng Bangko Sentral ng Pilipinas na pahabain hanggang 7 taon ang repayment period ng ilang salary loans, ngunit iginit niyang dapat lamang itong gamitin para sa mga emergency at iba pang mahalagang pangangailangan upang maiwasan ang labis na pagkakautang ng mga borrowers. Kaugnay niyan, pakinggan natin si Manuel Santiago, ang nagsisilbing Convention Committee Chairman ng Chamber of Thrift Banks. The total loan volume of thrift banks is, we've reached a 1 trillion mark already. And from last year, the industry grew 25%. And we continue to see this as a continuing trend. In regards to the new circular extending the 7 years, the thrift bank industry is in full support. However, the main concern that is being worked on right now is that we want to avoid overburdening the borrowers. And we are very careful in making sure that the teachers or the salary loan people are not overburdened. Kaugnay nito, naniniwala rin ang Chamber of Thrift Banks na ang kinabukasan ng thrift banking ay nakasalalay sa pagsasama-sama ng traditional banking, digital platforms at artificial intelligence o AI upang makasabay sa nagbabagong pangangailangan ng mga kliyente. Binigyan din ng grupo ng mga lagaparin ang mga pisikal na sangay ng bangko sa pagpapanatili ng tiwala ng mga customer. Ngunit, kailangan na rin palawakin ang online at mobile banking upang makapagbigay ng mas mabilis at mas maginhawang serbisyo. Muli, ang tinig ng nagsisilbing Convention Committee Chairman ng Chamber of Thrift Banks, Manuel Santiago Jr. The strategy of the thrift banks is different from the digital banks. Right? The main delivery point is still the branches. The digital aspect is really part of improving the level of service that the thrift banks can actually do to the customers. Samantala, sinabi naman ni Bangko Sentral ng Pilipinas Deputy Governor Lynn Javier sa 52nd Annual Convention ng Chamber of Thrift Banks na nananatiling isa sa may pinakamalaking potensyal na magpalago sa bank lending ay ang consumer loans matapos magtala ng tuloy-tuloy na double-digit growth sa nakalipas na mga taon. Hinimok din niya ang mga bangko na paigtingin ang kanilang cybersecurity measures upang maprotektahan ang mga kliyente laban sa online scams, lalo na sa patuloy na paglawak ng digital banking at paggamit ng artificial intelligence. Binigyan din ni Javier na dapat magkasabay ang paggamit ng traditional banking, digital platforms at AI kasabay ng mabuting pamamahala, epektibong risk management at pagpapanatili ng tiwala ng publiko. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Bangko Sentral ng Pilipinas Deputy Governor Lynn Javier. We do have to keep evolving how we design our products, how we improve our processes, and how we deliver our services. But through all of this, one thing grounds us: malasakit. Malasakit keeps us close to the people we serve. It reminds us to listen, to understand, and to respond in ways that truly matter. It guides us to use technology responsibly, to build trust,
and to offer solutions that are simple, accessible, and secure. Kinakatawan ng Chamber of Thrift Banks ang 36 na thrift banks na may mahigit 3,000 sangay sa buong bansa. Kabilang sa mga founding members ito ang Queen City Development Bank na bahagi ng Florete Group of Companies. Ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!